Kami na, paano kaya, may balikan kaya tayong payo pag balik natin doon, baka sakalo. Kasi kinukunan nila ng sir pag bawat mabitawan na namin yung steel, nandun sila sa gilid, parang kinukunan nila ng latlong din lahat na area. Oo, yun ang kinakatakutan namin kasi sayang ba, kasi malaking tulong na yun na hanap buhayan namin yung payaw na nailaglag doon. Kaya kahit papano, nagbayanihan kami dito na mailaglag yung payaw na para mayroon kaming hanap buhayan, dagdag hanap buhayan. Alright. Magandang araw sa inyo lahat mga tao. Ito, panoorin lang natin itong video na to, no? Itong pagsama ng BFAR at ng BRP Cabra ng PCG sa mga mangingisda natin, no? Alam nyo mga tol, itong mga mangingisda natin, no? Medyo natatakot na sila na mangisda dito sa parte ng West Philippines, no? Kasi may pangyayari dyan na parang hinahabol ata sila, tapos inaambahan ng water cannon. Nung una akala natin no? Ang kinagagalit lang nitong China is yung pagdadala o sa resupply mission nila, yung pagdadala ng mga gamit pang repair, no? Para dun sa BRP Sierra Madre. Pero hindi kung pati itong mga mangingisda ay damay na, no? Sa gitna ng misyon ng BFAR at Philippine Coast Guard, nang samahan nila ang mga mangingisdang Pinoy sa Rosul Reef sa West Philippine Sea, muli na naman umaligid ang mga barko ng China. May mga pagkakataong panghinabol ng China Coast Guard ang bangka ng mga mangingisda para iharas. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus. Dapit hapon ng Martes, April 2, mula sa Buliluyan Port sa Palawan, naglayag ang barko ng BFAR na BRP Lapu-Lapu para samahan ng mga mangingisdang Pilipino patungong Iroquois o Rosul Reef sa bahagi ng Recto Bank sa West Philippine Sea upang maglatag ng payaw o fishing aggregating device. Madaling araw ng Miyerkules, nakarating ang barko ng BFAR sa Quezon, Palawan, kung saan tinagpo ang nasa 25 mangingisda. Bandang gabi, may namataan namang barko sa bahagi ng Magat Salamat Reef na nagpakilalang mula sa People's Liberation Army Navy o warship ng China. Chinese naval warship calling on your Chinese naval warship. Over. Chinese Navy warship. This is Philippine government vessel, BFAR MNOB 5001. We're conducting routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. We are proceeding to our land route. Stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Halos 2 araw nagtagal ang paglalayag bago nakarating sa bisinidad ng Rosul Reef noong Huwebes. Kasamang aalalay sa misyon ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra. Kapansin-pansin naman ang iligal na presensya ng hanggang sa 2 barko ng China Coast Guard. Mag-alas 6 ng umaga, ngayong Huwebes, April 4, tayo ay patungo ng Iroquois Reef. Sakay tayo nitong barko ng BFAR, ang BRP Lapu-Lapu, para nga maglatag yung mga mangingisdang Pilipino. Grabe, no? Nakaano agad sila, nakaharang agad. Sobrang higpit talaga ng pagbabantay nila. Ng payaw. Kasama sa misyon, itong barko ng Philippine Coast Guard o PCG, ang BRP Cabra. Pero sa hindi kalayuan ay mayroon na tayong makikita o mayroon pa tayong makikita na 2 barko. Ang mga barkong yan ay mula sa China Coast Guard. At kagabi pa ay nakasunod na nga ang mga ito at nagpapatuloy ang kanilang presensya. Ang PCG nagbato ng radio challenge sa mga barko ng China. The China Coast Guard Vessel 21556. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Cabra MRRV 4409. Ilocos Reef is 141 nautical miles from mainland Palawan, Philippines. A traditional fishing ground from Filipinos fishermen and part of Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. You are state party to an
closed. Stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Isa-isa nang naghulog ng payaw ang mga mangingisda. Tradisyonal na paraan ng payaw upang makaakit at magsilbing pansamantalang tahanan ng malalaki at iba't ibang klase ng isda kung saan sagana ang Iroquois Reef at sa iba pang likas na yaman. Sa ngayon ay iniuhulog na ng mga mangingisdang Pilipino mula sa kanilang bangka yung mga payaw. Makalipas ang ilang linggo ay babalik sila rito sa Iroquois Reef. Ayun, naiiwan nila yung yung hinulog nilang gamit pang huli. Yun lang, no. Siguro isa rin yun sa kinababahala ng mga isda natin. Yung iiwan nila dun yung gamit na panghuli nila. Tapos ngayon pagbabalikan na nila baka possible yun, baka wala na yun doon kasi patanggalin na yun ng itong mga Chinese, no. Para makita kung gaano karaming isda ang kanilang posibleng mahuli sa tulong ng mga payaw. Habang patuloy sa paglalagay ng payaw ang mga mangingisdang Pinoy, nanatili ang presensya ng mga barko ng China Coast Guard. May mga pagkakataon pang lumalapit at pumapaligid ito sa mga bangka maging sa barko ng BIFAR. Hinabol din ng barko ng CCG ang ilan sa mga bangka para iharas sa paglalagay ng payaw. Nakahawak pa nga ang ilang tauhan ng China Coast Guard sa animoy itinututok na water cannon. Sa kabila nito, naging matagumpay ang misyon kung saan 10 payaw ang nailagay sa malaking bahagi ng Rossul Reef, bagay na pinagpapasalamat ng mga mangingisda sa BIFAR at PCG. Isa naman sa pangamba ng mga mangingisda ay baka alisin ng mga dayuhang barko o mangingisda ang inilagay nilang payaw. Pag uwi namin, sabi kami, Ito na nga yung sinasabi natin kanina, no. Natatakot sila baka alisin, no. Pagbalik nila wala na silang datnan na gamit na yung panghuli nila, hindi na nila madatnan doon. kami na, paano kaya may balikan kaya tayong payo pag balik natin doon baka sakalo. Kasi kinukunan nila ng pag bawat mabitawan na namin yung steel, nandun sila sa gilid, parang kinukunan nila ng latlong din lahat na area. Oo, yun ang kinakatakutan namin kasi sayang ba kasi malaking tulong na yun na hanap buhayan namin yung payaw na nailaglag doon. Kaya kahit papano, nagbayanihan kami dito na mailaglag yung payaw na para mayroon kaming hanap buhayan, dagdag hanap buhayan. We have asked the support of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and of course for the Filipino fishing boats, no, to support the government, no, in monitoring this payaw na nandyan pa din. And the moment na maputol sila, ay i-report nila agad ito sa Philippine Coast Guard at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sabi naman ng PCG, ang presensya ng mga barko ng China kahit sa Recto Bank ay patunay lamang ng patuloy nilang paingialam sa ating mga aktibidad. Ang Chinese Coast Guard, it's not true na it's only the resupply operation that they are preventing the Philippine government from carrying out. But they are also, do not hesitate, no, to prevent the Filipino fishermen in enjoying our resources in the West Philippine Sea. It's because, again, they have this ambition. Yun, alam niyo mga tol, nakapanghinayang lang, no? Kasi itong West Philippine Sea, isa to sa sagana sa likas na yaman. Kaya siguro ayaw din to pakawalan ng China. Yun. At saka hindi lang din naman tayo dyan, yung nakiklaim na maraming bansa. Kasi nga, dahil dito sa likas na yaman, no? And greedy claim justified by their 9-dash line claim, now 10-dash line. Sa gitna naman ng misyon, namataan ang lumilipad na Poseidon plane ng US Navy pero ayon sa PCG, wala silang koordinasyon dito. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ayun mga tol. Kung meron kayong mga komento at opinion, yan, i-comment nyo lang sa baba. Yan, maraming salamat. Peace.